Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, November 6, 2024. Kabayan, update lamang po tayo sa latest track and intensity nitong bagyong Marce na ngayon ay typhoon category, kabayan. Pero bago ang lahat, makikisuyo lamang po ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang ulat panahon. Ngayon nga rang araw, kabayan, 2 AM po ngayong araw, ito pong bagyong Marce o typhoon Marce ay namataan sa layong 365 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Ito po ngayon ay may maximum sustained wind na abot na po ng 150 km per hours. Ito po, kabayan, ay mas malakas kumpara kahapon. Patuloy itong nasa category typhoon at kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 km per hour. So mga kababayan, asahan din natin mamayang hapon by 2 PM ngayong araw din po, itong typhoon Marce ay nasa layong 280 km east of Apari, Cagayan. So medyo lumalapit na po ang distansya nito sa ating Philippine landmass. So asahan natin, kabayan, sa patuloy na paglapit nito malapit sa ating bansa ay unti-unti po nating mararanasan o mararamdaman ang malakas na dulot na hangin nitong bagyong Marce. Ganon din po ang pag-uulan na madadala nito. So expect natin, kabayan, hanggang November 9 ay posible pa rin po nating maramdaman ang epekto nito, lalo na po ang trough nito dahil patuloy pa rin po itong nasa typhoon category. Although medyo lumalayo na po sa ating Philippine landmass dahil pa-exit na po ito ng PAR. Sa ngayon, kabayan, pagdating sa exit nito, inaasahan natin depende sa magiging bilis. Kung magiging mas mabilis po ang kilos nitong bagyong Marce, expect natin na mas mapapaaga ang pag-exit nito. Posibleng by November 8 ng afternoon o gabi, lalabas ito ng PAR. Pero kung ito po ay magiging mabagal sa paglabas o sa pagkilos, maaaring abutin pa ito ng November 10 or 11. So yan po yung antabayanan natin, kabayan. Sa ngayon ay patuloy tayong mag-monitor sa pagkilos nito, kabayan, dahil bawat oras, bawat araw nagbabago. Minsan bumibilis, minsan bumabagal. Kaya palagi po tayo maging updated. Pero ang sure, kabayan, ito po ay unti-unting lumalapit na po sa ating Philippine landmass. At posible po itong maglandfall, posible dito sa may Cagayan o kaya sa may Batanes. Kaya pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan dyan, lalo na po dito sa may extreme northern Luzon and the northern part po ng Luzon na talaga naman po makakaramdam ng hagupit nitong bagyong Marce. Dahil dyan, kabayan, ngayong araw na ito may nakataas po na strong wind signal number 1 dito po sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and the northern portion ng Benguet, kasama rin po ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, and the northern portion ng Aurora. So unti-unti po natin mararamdaman ang malakas na bugso ng hangin sa mga areas na nabanggit. So meron po tayong time duration para atin pong paghandaan dahil unti-unti lamang po. Hindi po biglaan na signal number 1, malakas na hangin na po agad ang ating mararanasan, kundi pa unti-unti. Meron pa po tayong warning lead time na 36 hours para po paghandaan ang posibleng maging epekto nitong bagyong Marce dahil signal number 1 na po sa mga lugar na aking nabanggit. Samantalang, kabayan, patuloy pa rin po nating asahan na posible pang itaas hanggang signal number 2 ito pong mga area na nabanggit ngayong araw. Dahil nga, kabayan, ang pinaka-highest wind signal na maaaring itaas nitong bagyong Marce ay hanggang signal number 4. Depende na lang, kabayan, yan sa unti-unting paglapit nitong bagyong Marce dito po sa ating Philippine landmass, kabayan. At kabayan, ang malakas na bugso ng hangin ay talagang mas mararamdaman natin kung tayo po ay nakatira dito po sa mga coastal areas and mountainous areas dahil dyan po pinaka mas nararamdaman ang bugso ng hangin nitong bagyong Marce. At kasabay din po ng bugso nitong malakas na hangin ng bagyong Marce, naapektuhan din po ang alon sa ating mga karagatan. Kaya nga po may nakataas po na gale warning signal at hindi po muna pinapayagan ng ating mga mangingisda na pumalaot, lalo na po dito sa mga seabirds na aking babanggitin dahil napakataas po ng alon sa karagatan. So posibleng umabot up to 7 meters po dito sa seaboards ng Batanes, Babuyan Island, Northern Mainland Cagayan. Up to 6 meters naman po ang alon dito po sa seaboards ng Mainland Cagayan and the northern seaboards ng Ilocos Norte, and up to 5 meters naman po sa seaboards ng Ilocos Norte and the seaboards ng Ilocos Sur at Isabela. Kaya pinag-iingat natin at hindi mo muna pinapayagan ng ating mga isda
umaga na pumalaot dahil po magiging mataas ang napanganib po ang alon sa karagatan. Samantalang kabayan, ito pong bagyong Marce ay inaasahan natin na generally patuloy pa rin po itong kukilos pa northwestward simula kahapon hanggang ngayong araw, hanggang ito po ay lumiko pa westward ng Philippine Sea at ito po ay lalapit po sa extreme northern Luzon. At kabayan, base nga po sa forecast track, posibleng itong bagyong Marce ay maglandfall o lumapit po sa may Babuyan Island or sa the northern portion po ng mainland Cagayan by Thursday afternoon o kaya gabi po ng November 7. Kaya ito po ay ating paghandaan at isama po natin sila sa ating panalangin na sila po ay maging ligtas at hindi ganon kalaki ang maging epekto nito sa lugar ng Cagayan at ng Babuyan Island and also ng Batanes. Posible nga kabayan na ito pong Marce, ulit ko, posibleng mag-exit sa Philippine Area of Responsibility pagdating ng Biyernes afternoon or evening. Kung magiging mabilis ang paglabas, exit nito ay by November 8. Pero kung mabagal, posibleng umabot pa hanggang November 10 or worse po November 11. So antagal na po nito. So patuloy po natin kabayan na expect ang patuloy na paglakas nitong bagyong Marce at maasahan natin kabayan na ang pinaka-peak intensity nito ay bago po ito mag-landfall, kung sakasakaling mag-landfall dito po sa may Babuyan Island or Cagayan. So tayo po ay mag-ingat at mag-antabay kabayan sa anumang pagbabago sa forecast nitong bagyong Marce. Sa ngayon ay atin pong paghandaan ito at palagi po tayong manood sa mga balita na nagbibigay update sa ating ulat panahon, lalo na po dito sa bagyong Marce. At patuloy nating isama sa ating panalangin na itong mga nagbabadyang panibagong sama ng panahon o bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility by this coming week, by second week po ng November ay hindi na po mangyari dahil nga masasandwich po ang ating bansa sa mga bagyo. Ganun pa man kabayan, asahan pa rin po natin na patuloy po tayo makakaranas ng maulang panahon, hindi lamang po dulot nitong bagyong Marce, kundi po dulot ng hanging amihan na pinapalakas po ng bugso ng hangin na dala po nitong bagyong Marce. Kaya tayo po ay mag-ingat kabayan at patuloy pa kitang update, kaya pasuyin naman po ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa mga susunod pang ulat panahon. Ingat tayo kabayan, have a safe day po sa lahat. Salamat sa pagsuporta.